Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa videong ito, matutuklasan po natin kung ano ang mga bagay na nakakasira ng ating ablusyon. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kaniyang sinabi sa kaniyang hadith, hindi tatanggapin ni Allah ang pagsamba ng isa sa inyo, ang sala ng isa sa inyo, hanggang ito ay hindi nag-aablusyon. So kasama sa maiintindihan natin sa hadith na ito, ang pag-aablusyon o di kaya ay ang pagsasagawa ng wudu ay kondisyon ng pagsasagawa ng sala. Kung wala kang ablusyon, kung wala kang wudu, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sala. So bilang isang Muslim, kailangan mong malaman kung ano nga ba ang mga bagay na nakakasira ng ating wudu. Dahil maaaring ikaw ay nagsagawa ng sala na hindi mo naman namamalayan na may nagawa ka pala o di kaya ay may nangyari na palang nasira ang iyong ablusyon at sayang ang pagsasagawa mo ng sala dahil hindi ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan mong malaman ang mga bagay na ito nang sa ganon ay maging maingat po tayo at mapangalagaan natin ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kasama sa mga, o di kaya ay kasama sa mga nakakasira ng ating ablusyon na magnit ng ating mga ulama, isa na rito ang al-khariju min sabil, ang lumalabas mula sa daanan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang lumalabas mula sa dalawang daanan. Yun yung outlet ng ihi at saka dumi. Yun yung daanan na lumalabas mula sa kanya ang ihi at saka dumi. Okay? So, kahit anong bagay ang lumabas dyan, yan man ay ihi o di kaya ay dumi o di kaya ay white blood o di kaya ay istihada. Itong istihada ay para lang to sa mga babae na para siyang regla pero hindi po ito regla dahil ito ay isang uri ng sakit. O di kaya ay rih, ibig sabihin ay hangin, utot. So pag dumaan ang mga bagay na yan sa dalawang daanan na yan, masisira ang iyong wudu at obligadong mag-ablusyon ka ulit at nang sa ganun ay maisagawa mo ang sala. Okay? So tatandaan natin yan ha. Lahat ng uring lumalabas sa dalawang daanan na yan ay nakakasira ng wudu. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقي والرعاف فهو لا ينقض الوضوء على قول الراجح. At yung mga bagay na lumalabas naman mula sa ating katawan na hindi lumalabas sa outlet ng ihi at outlet ng dumi, maliban dyan ha, katulad na lamang ng sugat, nasugatan ng tao, walqay, nagsuka ang tao, warri'af, nagdugo ang ilong ng tao, ito po ay hindi po nakakasira ng ating wudu o di kaya ay ablusyon. Pero ang sabi ng ibang mga ulama, ang sugat ay pag malala na ito, malaking sugat ito, ay nakakasira po ito ng ablusyon. Pangalawa, zawalul aql aw taghtiyatuhu, pagkawala ng isipan o di kaya ay natatakpan ang isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Halimbawa, mawawala ang isipan ng isang tao kung siya ay may sakit o di kaya ay siya ay nabaliw. Diba? May mga taong ganito, minsan maganda yung pag-iisip niya and then after that, darating sa kanya yung sakit niya, magiging baliw. Sa time na yon, masisira po ang kanyang ablusyon. Aw taghtiyatuhu o di kaya ay kung matatakpan ang iyong pag-iisip, katulad na lamang ng pagkatulog ng mahimbing o di kaya ay pagkahimatay. Ito po ay nakakasira ng ablusyon. Pag natulog ka ng mahimbing,
masisira ang iyong ablusyon. Yung bang tulog na mahimbing na hindi mo na alam, hindi mo na namamalayan kung ano na ang nangyayari sa iyong katawan, okay? Sa iyong paligid, wala ka nang naririnig, okay? O di kaya ay pagkahimatay, nahimatay yung tao, wala na din po ang kanyang ablusyon, sira na din ang kanyang ablusyon, so kailangan niyang mag-ablusyon ulit kung siya man ay magigising at bago niya isagawa ang kanyang sala, kailangan niya mag-ablusyon. Wal-illa, at ang dahilan nun, kung bakit nasisira ang ablusyon, dahil siya ay hindi niya nararamdaman kung may lumabas ba sa kanya. Pagtulog ang tao, hindi niya alam kung may lumabas ba sa kanya, o muntot ba siya, may lumabas ba sa kanya, o wala. So, automatic talaga, pag mahimbing ang tulog ng tao, sira na po ang kanyang ablusyon. Okay? O di kaya ay pag siya ay hinimatay, sira na po ang kanyang ablusyon. Illa kung ang tulog ay magaan, mabilis na tulog, yung bagang para kang inaantok na hindi ka naman totally tulog talaga, na naririnig mo pa ang paligid, ito po ay hindi po nakakasira ng ablusyon. Okay? Yung para kang natutulog na hindi naman tulog, na inaantok ka naman, na nararamdaman mo ang iyong paligid pero hindi mo naiintindihan ng mga nagsasalita pero naririnig mo sila at nararamdaman mo ang mga nangyayari sa iyong paligid. So, hindi po ito nakakasira ng ating ablusyon. Pangatlo po, aklu lahmil ibil, yung pagkain ng karne ng camel. Maliit man o marami ang kinain mo sa karni ng camel, ito po ay nakakasira ng ablusyon. Dahil isa sa mga itinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-a-ablusyon ba ako mula sa pagkain ko ng tupa? O di kaya mag-a-ablusyon ba ako pag ako ay kumain ng tupa? Okay? Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw bahala. So, ibig sabihin nun, hindi po nakakasira ng ablusyon ang pagkain ng karne ng tupa. Pero, sinunod niya at may isinunod siyang tanong. Sinabi niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-a-ablusyon ba ako kung sakaling kumain ako ng karne ng camel? At sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, naam. Oo. So yan po ang basihan na ang pagkain ng karne ng camel ay nakakasira ng ating wudu. So paano naman yung sabaw ng camel o di kaya ay gatas ng camel? Ito ba ay nakakasira din ng wudu? Ang sabi ng ating mga ulama, ito po ay hindi nakakasira ng wudu dahil ang hadith ay nabanggit lamang ay ang karne ng camel. So ang gatas o di kaya ang sabaw nito ay hindi po ito nakakasira ng wudu. Wa amma massu al-dhakar wa massu al-mar'a bi shahwa wa tagsilu al-mayt faqad ikhtalafa fihi al-ulama wal ahsanu ay yatawadda khurujan min al-khilaf. At itong mga bagay na babanggitin natin ay ito yung mga bagay na hindi napag-ayunan ng ating mga ulama o di kaya'y dalawa ang opinyon ng ating mga ulama sa bagay na ito. May mga ulama na nagsabi na ito ay nakakasira ng ablusyon. May mga ulama na nagsabi na ito ay hindi nakakasira ng ablusyon. So, isa sa mga ito ay massu dhakar, ang hawakan ng tao ang kaniyang ari, babae man o lalaki. Ang sabi ng mga ulama, pag hinawakan mo ang iyong ari, ay masisira ang iyong ablusyon. Ang ibang mga ulama naman, lahat ito may dalil. Ang ibang mga ulama naman ay hindi ito nakakasira ng ablusyon. Pangalawa, massul mar'a bisyahwa. Yung hawakan mo yung babae na may kasamang pagnanasa. Ang sabi ng ibang mga ulama ay ito ay nakakasira ng ablusyon. Ang sabi naman ng iba ay ito ay hindi nakakasira ng ablusyon. Pangatlo, tagsilul mayit, yung paliguan mo ang patay na. So, ang sabi ng mga ulama, pag pinaliguan mo ang patay na, obligadong mag-ablusyon ka dahil kung ikaw man ay may ablusyon sa time na yon, nasira na ang iyong ablusyon. May mga ulama din naman na nagsabing hindi ito nakakasira ng ablusyon. So, ang pinakamainam na gagawin mo na bilang isang Muslim, pag nagawa mo ang mga bagay na ito, mas mainam na ikaw ay mag-ablusyon. Nang sa ganun ay sigurado ka sa iyong gawain. So, yan lamang po ang mga bagay na nabanggit ng ating mga ulama na nakakasira ng ating ablusyon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.